24. AP Golden Dove, Best Radio Newscast Metro Manila, goes to Bonruz DWSM Star FM Operator. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, araw po na Martes, Pebrero 7 na 2017 sa ulo ng ating mga balita. Ang Pangulong Rodrigo Duterte nagpaliwanag kung bakit iniatras na ang pagbuo ng komisyong mag-iimbestiga muli sa controversial na Mama Sapano Operation. National Democratic Front naman umaalma, nanawagan naman na pakawalan ang hinuling peace consultant nila doon po naman sa Davao Region. Dalawa pang opisyal ng NP arestado rin sa may bahagi ng Usame City. Samantala naman, Social Security System nagpaliwanag sa naantalang pagbibigay ng 1,000 pesos na pension hike ng kanilang mga members. Samantala, isa pong Vice Mayor doon sa lalawigan ng Samar ang inambus. Tinagurian namang shabu at Bugaw Queen sa lalawigan ng Pangasinan, binaril patay, iginapos pa. Sa showbiz balita naman, itong dating Hollywood superstar na si Arnold Schwarzenegger muling bumanat kay US President Trump na israw niyang sapakin sa muka ang presidente ng Amerika. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati, nyo pa rin ang kurman, si Bombel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya tutuloy ang pagbuo naman ng isang komisyon na muling mag-iimbestiga sa controversial na Mama Sapano incident. Una rito nitong nakalipas lamang ng mga linggo, mga kaibigan, sa ikalawang taong anibersaryo ng Mama Sapano incident, sinabi ng Pangulo na bago natapusan ang buwan ng Enero ay nakabunas siya ng bagong komisyon. May dadagpang detalye si Bombo Raymond Tinasa. Ipinaliwanag ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi na ito itutuloy ang pagbuo ng isang independent commission na mag-imbestiga sa Mama Sapano Operation. May taon noong January 24, hinarap ni Pangulong Duterte ang mga naulila ng 44 na PNP Special Action Force Commandos at dito inanunsyo ang balak na pagbuo ng isang komisyon. Pero sinabi ng Pangulo, hahayaan na lamang daw itong tapusin ng Office of the Ombudsman ang ginagawa itong investigasyon sa kaso. Ayon kay Pangulong Duterte, hindi na lamang ito ang resulta ng pag-imbestiga ng Ombudsman dahil ayaw niya magkaroon ng magkakaibang resulta o findings. Sa ngayon, nakapaghain na ang Ombudsman ng isang kasong graft at usurpation of public function laban kay former PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Special Action Force Director Getulio Peñas Jr. Samantala, kasong homicide naman ang naisampa na sa Ombudsman laban kay Pangulong Nonoy Aquino hinggil sa matugong operasyon at ito'y kasalukuyang nasa preliminary investigation. Na itong bahagi ng paliwanag ng Pangulong Duterte. And I am not going ahead with the creation of the commission because apparently the Ombudsman has said that it's still pending before them. So I do not want to have a multiple incongruity, especially if one finding fights with the other. So hintayin ko na lang. Yan, Bomboelmar, ang bahagi ng pahayag ng Pangulo at ito naman ay hindi na bago sa kanyang parang pagbabawi sa ilan niyang mga atas at mga anunsyo dahil nga sa eventually ay nagkaroon ng mga developments at kanyang binabawi. Gaya na lamang yung kanyang pangako na tapusin ang kampanya laban sa illegal na droga sa loob ng 3 buwan, naging 6 na buwan at hanggang ngayon ay hanggang sa matapos ang 6 na taong termino. Hindi naman kaya, Bombo Raymond, may kinalaman yung text ng ni Miss Chris Aquino, kaugnay ng kanyang kapatid, Bombo Raymond? Well, naging controversial nga dahil talagang, I don't know, pero talagang merong ibig ipahiwatig ang Pangulo sa kanyang pagbubunyag sa private conversation or private text message sa kanya ni Chris Aquino na huwag daw ipakulong kanyang kapatid na si dating Pangulong Aquino. So, tingnan natin dahil umaani ngayon ng mga reaksyon. Bagamat sa ngayon ay tahimik pa at wala pang reaksyon dito ang kampo ni Binibining Chris Aquino, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa.
Sa ibang balita naman mga kaibigan, matapos naman na maresto yung isang consultant ng National Democratic Front doon sa Davao Region, sa pangkasamahan nito ay umaalma ngayon ang National Democratic Front at dapat umanong palayain ang hinuli nilang kasamahan. At may follow-up dito ang Bombo Radio Davao. Nanawagan ngayon ang National Democratic Front of the Philippines ng pag-release sa kanilang peace consultant na hinuli ng militar sa checkpoint sa Turil nitong lungsod. Ayon pa kay NDFP Peace Panel Chairperson Fidel Agtawili na ang paghuli kay Ariel arbitraryo at sa kasamahan nito ay isang paglabag sa usaping pangkapayapaan. Magugulitang sinita si arbitraryo sa checkpoint ng Task Force Davao kahapon saka ito inaresto. Una nang sinabi ni Army Commander Brigadier General Gilbert Gapay ng Task Force Haribon na ang kasama ni arbitraryo na si Roderick Mamuyak ay may standing warrant of arrest dahil sa kasong murder. Ngunit umalma ang NDFP sa paghuli kay arbitraryo na una lang pinalabas sa kulungan noong buwan ng Agosto sa nakaraang taon matapos nakapaghain ito ng piyansa. Dagdag pa ni Agkawili na kadalo rin ang peace consultant sa isinagawang formal talks sa Oslo, Norway noong Agosto 22. Sinabi rin ni Anak Pawis Representative Ariel Casilaw, nakakaalarma ang paghuli kay arbitraryo lalo na't isinailalim ito sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASI at hindi umano maaaring hulihin lalo na't kung ginagawa nito ang kanyang trabaho at responsibilidad sa peace negotiations. Yan ang ulat mula Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Mabasa Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin sa crackdown ng mga otoridad laban naman sa mga NPA commanders at consultants sa mga kaibigan, meron pang dalawa daw na mga opisyal o naman ay ng New People's Army ang inaresto daw sa may bahagi ng Usami City. At nasa kabilang linya Bombo Radio Cagayan de Oro. Mula nang nagpalabas ng mandato ang Pangulong Rodrigo Duterte na tugisin ang lahat ng mga membrong New People's Army na huli sa pamamagitan ng joint operation ng PNP at AFP ang mag-asawang Lito Elmidolan alias Kaundoy at Maria Belia Imdolan na umanay kapwa high-ranking officials ng NPA. They are considered terrorists. Legitimate law enforcement ng against terrorists. Yung lahat ng nasa labas. Kayo na-release. Umuwi na kayo dito because you are wanted. And upon your arrival, I will arrest you and place you back in prison. Ayon sa report, inaresto mula sa pantalan ng Usami City ang mga itinuturong opisyal ng Tactical Ordnance Committee ng NPA na si Kaundoy at nagsisilbing Finance Committee Officer ang kanyang asawa. Ibinunyag ni Senior Superintendent Jason De Guzman, Police Provincial Director ng Misamis Occidental, na may nakuha silang ebidensya na nasa Usami City ang mag-asawa sa intel report ng AFP. Inihayag rin ni De Guzman na may kakayahang gumawa ng bomba at bomb wiring si Kaundoy. Una rito, inaresto ang dalawa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Kemal Salacop ng Regional Trial Court Branch 6 ng Prosperidad, Agusan del Sur dahil sa mga kasong multiple attempted murder. Bagamat hindi pa nakapagpiyansa ng 120,000 piso ang bawat isa, pansamantalang detenido ang mga sospek sa CIDG ng Cagayan de Oro City at nakatagda itong ibiyahe sa korte ng Agusan del Sur ngayong araw. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Calester, Basta Radio, Bombo! Samantala naman mga kaibigan, todo depensa pa rin ngayon ang mga otoridad sa kanilang hakbang na muling aristuhin ang ilang mga commander ng New People's Army at consultant ng National Democratic Front. Ang hakbang ng mga otoridad, lalo ng PNP at Armed Forces, ay kasunod na rin ang deklarasyon ng Commander-in-Chief unang Pangulong Rodrigo Duterte na hindi lamang suspensyon kundi scrap entirely ang pakipag-usap naman sa mga komunista. Sinabi rin naman sa Bombo Radio ni Armed Forces Spokesman Brigadier General Restituto Padilla, simulan na nilang isinilbi ang mandamiento de arresto katuwang ang PNP laban naman sa ilang mataas na opisyal ng CPP, NPA, NDA. Bagay pa ng payag ni General Padilla. Itong araw din na ito, nag-enforce na po tayo ng mga standing warrants of arrest para sa mga leader ng grupong NPA at saka CPP na may mga outstanding cases na desisyon na ng korte at kinakailangan na silang arresto. May mga naisilbi na po ng ating kapulisan na sinuportahan naman po natin kasi ang kapulisan po nagsisilbi ng mga warrants of arrest at tayo ay sumusuport. Ang tinig pa rin ni General Restituto Padilla, ang spokesman ng AFP, kabilang nga sa iniutos ng Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin na itong mag-asawang si Wilma Tiamson at Benito Tiamson. Si Wilma ang tinuturing na Secretary General ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, habang si Benito Tiamson naman ang chairman ng sila ay maaresto.
Halos 3 taon na po nakakaraan noong Marso taong 2014. Samantala silang nakalaya sa pagkakulong sa PNP headquarters sa Campo Crame noong Agosto ng kalipas na taon matapos magpiyansa ng 100,000 pesos bawat isa. Ang iginawad na temporary liberty sa kanila ng korte sa kasong multiple murder ay kaugnay din sa formal na peace negotiations sa Oslo, Norway noong nakalipas na taon. Bukod sa mag-asawang Chamson, kasama nga sa pinaparesto rin sina Vic Ladlad, Afelberto Silva, Alfonso Hasmines, Alfredo Mapano, Loida Magpato, Pedro Codaste, Robin Saluta, Ernest Lorenzo, Porferio Tuna, Rinanti Camara at Terso Alcantara. Samantala sa kaugnay pa ring balita, hinimok naman ang Pangulong Duterte na maglugsan din ng all-out development sa mga rebelding komunista, lalo naman sa kanilang mga lugar kaysa all-out war. Panawagan naman ito ng ilang mga mambabatas. May detalye Pasit Bombo Davidson Pasit. Hinimok ni Akbayan Party List Congressman Tom Villarin si Pangulong Rodrigo Duterte na maglunsad ng all-out development sa mga rebeldeng komunista. Pahayag ito ng kongresista matapos na kansilahin ng Pangulo ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo. Kaugnay nito, umapila si Villarin kay Pangulong Duterte na iwasan ang deklarasyon ng all-out war laban sa mga komunista, gayong karahasan lamang umano ang ibubunga nito. Nasa mga kamay na rin umano sa ngayon ng pamahalaan ang pagkakataon na maipakita na kaya nitong maresolba ang ugat ng insurgency sa bansa. Paliwanag pa ni Villarin, maraming buhay ang tuluyang malalagas kapag all-out war ang siyang idedeklara ng gobyerno. Kung all-out development naman umano ang siyang ilunsad, maraming buhay naman ang mapapaangat at matutulungan. Bombo Davidson Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 12 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Abangan pang detalye, isang tinaguriang Shabu at Buga Queen, binaril patay, iginapos pa. Isa namang Vice Mayor sa lalawigan ng Samar ang inambos. Samantala muna. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again. So head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Yolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again. So head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Yolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Yung nagsagawa ng tigil pasada kahapon sa Metro Manila at ilang pang lugar sa bansa, kaugnay pa rin ng mga jeepney operators. Kaugnay sa issue naman na kanilang pagprotesta sa panukalang i-phase out yung mga lumang mga jeepney, ay naghahanda rin daw ng mas malawakang pang tigil pasada. At may follow-up dito si Bombo Gerald Ulip. Sa kabila, Bombo Elmar, ng banta ng LTFRB na pananagutin ang mga jeepney operators at drivers na lumahok sa tigil pasada kahapon, nagbanta pa ang Stop and Go Transport Coalition na magsasagawa pa ang mga ito ng mas malawakang transport strike. Ayon kay Jun Magno, ang presidente ng Stop and Go Transport Coalition, muli nilang ipaparalisa ang 80% ng mga pampublikong sasakyan, particular ang public utility jeepneys, sa mga susunod na tigil pasada. Depensa ng grupo, hindi naman daw kasi sila pinakinggan ng LTFRB sa isinagawang dialogo kasama si LTFRB Chair Martin Delgra kaugnay sa pag-phase out ng mga lumang sasakyan. Pero handa nilang ipaliwanag ang tigil pasada na tanging paraan para pakinggan ng pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Suportado rin umano ng grupo ang pagkilos ng ilan pang transport group gaya ng Piston na plano ring magsagawa ng transport strike. Kaugnay nito, humingi naman ng pumanhin si Magno sa mga naapektuhan at sa mga maaapektuhan pa ng kanilang isasagawang tigil pasada sa mga susunod na araw. Kahapon sa Metro Manila pa lamang, Bombo Elmar, ay mahigit 15,000 na mga pasahero ang stranded dahil sa isinagawang tigil pasada. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! May isang polis pinatay ang isang negosyante at may detalye ang Bombo Radio Coronadal.
Patuloy na tinutugis ng otoridad ang isang pulis matapos umanong pinatay nito ang isang ginang na pinagkakautangan ng malaking halaga ng kanyang asawa. Inayag ni Chief Inspector Lorenzo Henares, Chief of Police Station 1 ng Cotabato City. Kinilala ang biktima kay Gina Milian, 42 at residente ng Crossing Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao, habang ang suspect ang kinilala kay P.O. Villaferte Enero na na-assign sa Kapatagan, Lanao del Sur. Ayon sa opisyal, nangyari ang insidente habang nasa loob ng isang RTW department store ang biktima kung saan aksidente silang nagkita ng suspect at nagkaroon ng pagtatalo na nagresulta sa pagkakabaril ng pulis sa naturang ginang. Bago umano namatay ang biktima, nakagawa pa ito ng affidavit kung saan nakasaad na ang bumaril sa kanya ay si P.O. Enero, kung saan ang asawa nito ay may malaking utang sa lending business nito na umabot umano sa 1 milyon. Mula dito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News, Bombo Sheila Pagidian Canyonero para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Madako naman tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Isang tinaguriang Shabu at Buga Queen ang pinatay, iginapos pa. May detalye ang Bombo Radyo Dagupan. Patay sa pamaril ang isang ginang na umano'y Shabu at Bugaw Queen sa Barangay Bunlag sa bayan ng Kalasyaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nakagapos ang kamay at may tama ng bala ng baril sa katawan ng biktimang si Ricilia Orienza. Tubong Arayat, Pampanga nang ito ay matagpuan. Nakita pa sa kanyang tabi ang placard na nagsasaad na isa itong Shabu at Bugaw Queen. 3 basyo ng bala mula sa caliber 45 na baril ang na-recover sa pinangyarihan ng krimen. Hindi naman isinasantabi na may kinalaman sa droga at prostitusyon ang pagpatay sa biktima. Mula rito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Sara Cayabia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. May follow-up naman tayo doon nga sa nangyari naman na pag-ambush sa isang Vice Mayor sa lalawigan ng Samar. Nasa linyang Bombo Radyo Tacloban. Patuloy na inaalam ngayon ng mga kapulisan sa probinsya ng Samar kung sino ang responsable sa pananambang sa Vice Alcalde ng San Jorge, Samar. Ayon kay Police Superintendent Jenny Sompo, tagapagsalita ng Samar Police Provincial Office, na nagtutulungan na ngayon ang Samar Province Public Safety Company at ang Regional Public Safety Battalion sa rehiyon para malaman ang pagkakilanlan ng mga sospek. Kahapon ng pagbabarilin ng hindi mga nakilalang mga sospek ang sasakyan ni Vice Mayor Nancy Gray habang papunta ang nasabing opisyal kasama ang kanyang driver at 2 security aid sa munisipyo para dumalo ng regular na session. Maswerte namang nakaligtas ang nasabing opisyal pero sugatan ang driver nito na si Catalino Obaob matapos matamaan sa kanyang kanang paa. Ayon pa sa kampo ni Vice Mayor Gray, nasakay daw ang mga sospek sa Toyota Hi-Ace van na may plate number na SAA-3292 bago ang mga ito ay tumakas. Matatandaan na nito lamang Enero 31 nang pasabugan ng bomba ang bahay ng mag-asawang Vice Mayor at Mayor Gray sa Barangay Mangkul at Aurora sa may San Jorge, Western Samar na kung saan 2 ang naitalang sugatan. At yan ang balita mula sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. At para sa Bombo Network News, Bombo Cindy Huang maghakot para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Samantalang sa dako naman ng Ilocos Norte, mga kaibigan, isang manager ng cooperative ay binaril sa harap mismo ng ospital. At may detalye pa ang Bombo Radyo Lawag. Nasugatan ng isang negosyante matapos barilin ng hindi pa nakilalang suspek sa harap mismo ng kantin ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa lungsod ng Bataca. Nakilalang biktima na si Erwin Dumlao, may asawa at residente sa Barangay 11 dito sa lungsod ng Lawaga. Napag-alaman na ang biktima ay manager ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center Cooperative. Ayon sa investigasyon, ang biktima ay nasa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa harap ng kantin ng nasabing ospital nang bigla na lamang pagbabarilin ng suspek. Kinumpirma ni Police Superintendent Marlon Paiste, Chief of Police sa lungsod ng Batak, ng biktima ay nagtamo ng sugat sa dibdib at braso nito. Subalit sinabi ni Paiste na maswerte ang biktima dahil hindi napuruhan at daplis lamang ang kanyang tinamo. Sa ngayon may tinitignan ng motibo ang PNP, subalit tumanggi pa silang magbigay ng detalye dahil patuloy pa ang kanilang investigasyon hinggil sa nangyaring pamamaril. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag, Bombo Geraldine Otoman para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Sa may bahagi naman ng Kabikulan, mga kaibigan, 2 sundalo na tala naman sugatan matapos na nangyaring engkwentro sa pagitan ng tropa ng PAMAL at NPA. May follow-up pa rito ang Bombo Radyo Legazpi.
Dalawa na ang kumpirmadong sugatan sa panig ng militar matapos ang nangyaring bakbakan laban sa rebeldeng grupo sa sitio Kabungahan, Barangay 13 Martinez, Kasiguran, Sorsogon. Kinilala ang mga ito na sina Corporal Jerome II at Private First Class Mart Maximo Odsinada ng Alpha Company 31st Infantry Battalion, Philippine Army. Matatandaan na nangyari ang engkwentro kahapon sa kasagsagan ng isinasagawang combat patrol ng batalyon na pinamumunuan ni 2nd Lieutenant Nico Pendihito. Kasalukuyang nagpapagaling na sa Sorsogon Doctors Hospital ang naturang mga sundalo habang nagpapatuloy ang pursuit operation sa mga nakasagupang kasapi ng New People's Army. Alinsunod naman sa direktiba ni SOCOM Commander Lieutenant General Ferdinand Quidilla, magpapatuloy ang military offensive operations upang tuluyin ang masawata ang NPA sa Southern Tagalog at Kabicolan. Samantala, inilikas ang 4 na pamilya sa lugar sa takot na madamay sa bakbakan habang sinuspindi na ang klase sa San Pascual, Burgos at Santa Cruz. Kaugnay nito, nagpadala na ng food pack assistance ang LGU Kasiguran Crisis Management Team sa mga evacuees na lumikas sa nasabing barangay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa bahagi naman ng Misamis Oriental, 3 hininala daw ng mga drug pusher ang binaril doon, pawang patay. May detalye ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Binaril patay ng hindi kilalang armadong kalalakihan na 3 suspected drug pushers o users sa Barangay Santa Cruz, bayan ng Taguluan, Misamis Oriental. Ito ay habang nasa loob ng isang siyante at umano'y nasa kasagsagan ng illegal drug trade sa nasabing lugar. Kinilala ang mga biktima na sina Rolly Ilio, Mark Lister Dacudor at Carlo Dacudor na lahat residente sa nasabing lalawigan. Nagtamo ang mga biktima ng tig-isang tama sa ulo mula sa pinaniwalaang kalibre 45 baril nang sila ay pinagbabaril ng hindi kilalang mga suspect. Nakatakas bagamat sugatan rin ang kasama ng mga biktima na si Edgardo Paculba na nakatakbo sa kasagsagan ng krimen. Na-recover sa crime scene ang umunay 2 sachet ng suspected shabu, pera, cellphone at drug paraphernalia. Nagpapatuloy ang ginawang investigasyon ng pulisya ukol sa nasabing krimen. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ibang diskarte naman ang gagawin ng Department of Interior and Local Government sa kampanya nila sa illegal drugs. Magdidikit na rin daw sila ng may mga nakasulat na drug-free stickers. At may panayam dito ang Bombo Radyo Iloilo. Tututukan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga pamilya sa mga barangay bilang pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga. Sa exclusive interview ng Bombo Radyo kay DILG Secretary Ismael Mike Sueno, sinabi nito na maglalagay ang DILG ng mga drug-free stickers sa mga bahay upang mabilis na matukoy ang mga bahay ng mga drug pushers at users. Magiging mas epektibo di umano ito kaysa sa oplantokhang ng pulis na pinatigil ni Presidente Duterte matapos ginagamit ng mga pulis kalawag sa kanilang interes. Anya, ang mga may drug-free stickers ng mga pamilya ang tutulong sa mga kapitbahay ng mga ito na apektado ng illegal na droga upang magbago na at ma-rehabilitate kung user at siyang kukumbinsi na sumuko na lang sa otoridad kung pusher. Inaasahan ng kalihim na mula sa level ng pamilya ay aakyat ito sa level ng komunidad hanggang sa probinsya at dadami ang mga lugar na magiging drug cleared na ng pulis at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Clean the home of drug addicts. So eventually, ang Purok will be declared drug-free and then barangay drug-free, municipal drug-free, under province will be declared drug-free. Every home there is drug-free. So our concentration is on the family and I think that's better. Si DILG Secretary Ismael Mike Sueno sa panayam ng Bombo Radyo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Larry Jude Sancho nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Hanggang ngayon, todo pa rin ang panawagan ng kamag-anak ng pinagutang kasambahay na si Rachel Sagang sa ina ng biktima na makipag-ugnayan na rin sa pulis dyan po naman sa lungsod na Makati para maresolba ang nasabing kaso. Ayon kay Boyet, kamag-anak ng biktima, handa ang mga ito na makipagtulungan din naman sa mga otoridad para mapanagot ang mga suspect sa pagkamatay ng 17 anyos lamang na dalaga. Kaya't kailangan din daw na makipag-ugnayan sa pulisya itong si Aling Ellen. Sa ngayon ay 2 tinaguriang person of interest na raw ang ikinokonsidera ng mga otoridad, kabilang ang isang nagangalang Krisa May Anial Chay alias Samantha
at Neron Leon Marcos o alias Saron. Samantala wala na rin umano sa kanilang bahay sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City ang amo ni Richelle nang puntahan naman ng mga otoridad. Una rito, maalala na pugot na ulo ng biktima ay natagpuang palutang-lutang sa isang creek sa lungsod ng Makati at ang katawan naman ay natagpuan sa Bulacan noong Enero 12. Positibo namang kinilala ng kanyang ama na si Noel Sagang, isang magasaka mula sa Zamboanga del Norte, ang ulo at katawan ng kanyang anak na dalaga. Samantala mga kaibigan, yung pamilya naman ng 14 anyos lamang na binatilyo na pinugutan, pasintabi dyan sa ating mga listeners, ang kanilang panawagan ay sigaw ay hustisya doon sa kanilang anak. At may follow-up dito rin ang Bombo Radio Jensen. Hirap pa rin tanggapin ng ama ang nangyari sa kanyang 14 na taong gulang na anak matapos pinugutan ng ulo ng hindi pa kilalang salarin sa Sapo Padido, Malapatan, Sarangani Province. Kinilalang biktima na si Arjun Villajuan, residente ng nabanggit na lugar. Sa murang edad ay naghahanap buhay na ito bilang mangingisda. Hanga ni Mr. Rolly Villajuan ang hostisya para sa brutal na pagpatay sa kanyang anak. Anya, mapanagot sana kaagad ang gumawa nito. Blanco pa rin ang pamilya sa motibo ng pagpatay sa naturang biktima. Nabatid na pauwi na ang biktima galing ng bilyaran nang mangyari ang krimen. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo, may deklaro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News! International News! Bombo International News! Muli na namang bumanat ang kontrobersyal na US President Donald Trump sa ilang media network na sinasabing fake news ang lumalabas na negative service patungkol naman sa kanya kung saan siya raw ang may pinakamababang approval rating sa mga nagdaang presidente ng Estados Unidos batay naman sa kasaysayan. Batay kasi sa pinaka-latest na survey na nilabas, lumalabas na si Trump ang pinakakulelat daw sa approval rating sa lahat ng mga nagdaang Pangulo ng Amerika. Sa kanyang social media account na paboritong maglagay ng kanyang mga komentaryo at statement itong si Trump, ay kinesyon niya ang kredibilidad ng ilang media doon sa Amerika. Inakusahan na umano'y pagpapakalat ng kasinungalingan. Sinasabi rin na 53% ng mga American respondents sa nasabing mga survey ang siyang matinding tumututol naman sa travel ban ni Trump na sinupalpal nga ng ilang korte doon sa Amerika. At ngayon, ang legal battle ay tsak na aabot daw sa Supreme Court ng Amerika. Bombo Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Itong Hollywood superstar na si Arnold Schwarzenegger, merong banat muli kay US President Trump. May detalye pa si Bomber Mina Garcia. Listo lang walang balak na umatras ang actor turned politician na si Arnold Schwarzenegger kaugnay sa alitan nila ni US President Donald Trump. Ayon kay Arnold ay gusto niya daw makipagkita kay Trump sa New York at sapakin ito sa mukha kung maaari lamang. Nagugat ang away ng dalawa sa isa't isa matapos tawagin ni Trump na total disaster daw si Schwarzenegger na siyang pumalit sa kanya bilang host ng game show nito na The Apprentice. Una nang bumalat ang The Terminator star na sinabing magpalit na lang daw sila ng trabaho ni Trump, kayong mas expert naman daw ito pagdating sa ratings kaysa maging presidente. Nito lamang nakalipas na araw ng muling patutsadahan ng US President ang Hollywood star na sinabing hindi raw naging maganda ang pagsiservisyo nito bilang gobernador ng California at mas worse pa raw ang kanyang pagiging host nito ng kanyang show dahil sa mababang ratings. Para sa Bombo Network News, Bombo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News! Bombo Sports News! Umaabot naman sa 22 mga teams ang magbabanggaan mamaya sa magpapatuloy naman ang NBA season game. Sabay-sabay ang maging laro naman sa pagitan ng Oklahoma City Thunder kontra Indiana Pacers, ganoon naman ang Los Angeles Lakers kontra sa New York Knicks at Cleveland Cavaliers ni LeBron James kontra naman sa Washington Wizards. Susubukan din ng Utah Jazz na dagdagan ang kanilang 32 panalo at kanilang haharapin ang Atlanta Hawks na kasalukuyang may 30 panalo na. Magharap din mamaya ang Philadelphia 76ers at Detroit Pistons. Ang Los Angeles Clippers naman ay makikipagtuos sa Raptors. Ang Phoenix Suns ay harapin naman ang Pelicans habang ang Miami Heat na 10 na ang
panalo rito. Straight wins ng Miami, 10 na. Ang harapin naman nila ang Wolves. Ang Mavs ay kontra naman sa Nuggets at ang Spurs ay kontra sa Grizzlies at ang Bulls ay haharapin din ang Kings. Doon naman sa nagabang sa Lotto Draw kagabi ng PCSO, ang winning number combination sa 645 sa Mega Lotto mga kaibigan ay 7, 39, 18, 28, 3 at 36. Ang jackpot price umabot ng 76 million pesos. Wala ring nanalo. Kagabi lumabas naman sa 655 Lotto. Itong winning number combinations 49, 50, 39, 23, 21 at 19. Ang jackpot price ay 30 million pesos. Wala pa ring nanalo. Sa 2 digits lumabas kagabi 28 at 21. Sa 3 digits naman ay 6, 4 at 6. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Nilinaw ngayong umaga ni Social Security System Chairman Amado Valdez na hinihintay pa nila ang atas ng Office of the Executive Secretary para may bigay ang 1,000 pesos na dagdag at pensyon ng mga retiradong miyembro ng SSS. Maalala, maraming pensioners nga ang natatagalan sa dagdag na pensyon dahil sa naipangako ito sa kanilang ibibigay daw sa kanila simula ngayong buwan ng Pebrero. Sinabi naman ngayong umaga ni Chairman Valdez, bagamat aprobado na nga ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pension increase, kailangan pang magkaroon din sila ng formal na authorization daw mula sa Office of the Executive Secretary para walang magiging problemang legal. Ayon pa kay Chairman Valdez, nag-iingat daw kasi ang mga tauhan ng SSS bago i-deposito ang 1,000 piso na pension hike simula ngayong buwan. Sa ngayon ay nakapagsumiti na umano ang SSS ng isang draft memorandum at inaayos na lamang ng tanggapan po ng Office of the Executive Secretary. Samantala sa palitan ng piso kontra dolyar ay balik po sa pananamlay ang halaga ng piso. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas yan sa Pilipinas ng 49 pesos and 80 centavos. Yung Hong Kong dollar naman 6 pesos and 41 centavos, habang yung Singaporean dollar ay 35 pesos and 39 centavos. Yung Saudi Riyal katumbas yan sa Pilipinas 13 pesos 27 centimos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. 30 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Ang Pangulong Rodrigo Duterte nagpaliwanag kung bakit iniatras na niya ang pagbuo ng bagong komisyon na mag-imbestiga muli sa Mama Sapano Operation. Ang National Democratic Front umaalma. Nanawagan naman na pakawalan yung hinuli naman nila na hinuli ng otoridad na kanilang peace consultant doon po naman sa Davao Region. Dalawa pang opisyal ng NPA hinuli naman doon sa Osamis City. Ang SSS nagpaliwanag naman sa nantalang pag-ibigay ng 1,000 pension na hike simula sana ngayong buwan. Isang polis naman pinatay ang negosyante dahil daw sa utang na 1 milyong piso ng kanyang asawa. Binansagang shabu at buga queen sa lalawigan ng Pangasinan, binaril patay, iginapos pa. 3 suspected na pusher binaril patay sa may bagi naman ng Misamis Oriental. Bagong diskarte daw ng DILG ay magdikit daw ng mga drug-free stickers sa mga bahay. Samantala naman mga kaibigan sa showbiz balita, itong sa Hollywood, itong Hollywood superstar na si Arnold Schwarzenegger na pumalit naman doon sa isang TV show kay US President Donald Trump ay ayon sa kanya ay nais raw niyang sapakin sa mukha ang kanilang presidente doon sa Amerika. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurmahan si Bomel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumain nyo ang